Gandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Palapakan po natin ang Panginoong Diyos. Ganun din sa lahat ng mga tatay na naririto ngayon. Happy Father's Day po. Pagkabati po ng lahat ng mga tatay na narito ng Happy Father's Day. Palapakan po natin ang lahat ng mga tatay na naririto. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, napakabilis po ng access natin para makakuha po ng mga impormasyon kumpara po noong mga nakaraang dekada. Kung gusto natin magkaroon po ng kaalaman, ng knowledge tungkol sa isang bagay, hindi na po natin kailangan na pumunta sa library, hindi na natin kailangan na bumili ng bagong libro, maaari na po nating i-google. Tulad ng mga sinasabi ng ilan, i-google mo na lang. At ang internet ay nagbibigay sa atin ng access sa maraming impormasyon sa pamagitan lamang po ng pagtatype po natin sa ating computer, sa ating pong tablet o sa ating smartphone. Pero sa kabila nito, marami pa rin po tayong hindi alam sa mga bagay-bagay na nasa mundo. Napakarami pa ring bagay tungkol sa ating paligid na kahit po ang mga dalubhasa, even mga experts or scientists, ay nahihirapan pa rin pong maunawaan. And as adults, we often have to reconcile ourselves to living with many unanswered questions. Unanswered questions. And we discover that all our searching will never exhaust the many mysteries of life. And we continue to take delight in making new discoveries or fresh discoveries, but we also realize that coming to terms with not knowing is an important part of life's journey. Mga kapatid, sa gospel po natin for this Sunday, si Jesus po ay nagbahagi ng dalawang parables, dalawang talinghaga, at ito po ay magiging main points ng aking pong pagninilay para sa linggong ito. Unahin po natin yung isang parable, at ito po ay kanyang in-express, kanya pong binahagi sa mga nakikinig po sa kanya upang maunawaan, upang tila i-unlock yung mystery ng kaharian ng Diyos. At kung paano natin ihahanda po yung ating sarili dito. Kinuwento niya na may isang magsasaka na nagsaboy o nagsabog ng binhi sa mabuting lupa ng Galilea. At nang matapos ihasik yung mga binhi, ang magagawa na lamang ng magsasaka ay iwanan ito at gawin niya yung kanyang iba pang mga responsibilidad. Habang ang binhi naman, sa kanyang sarili, yung binhi ay gumagawa, kumikilos, self-management, ng sarili nitong paglago, na naglalabas muna ng usbong, pagkatapos yung uhay, pagkatapos yung buong butil sa uhay. Hanggang sa umabot ito na maging handa na para sa anihan. At hindi po alam ng magsasaka kung paano nangyayari ang lahat ng ito. Yung pangyayari sa pagitan, sa pagitan ng simula ng paghahasik ng binhi hanggang doon sa pag-aani ng pananim. At maraming nangyayari sa binhi ang nagpapatuloy na hindi alam ng magsasaka, hindi nakikita, at hindi niya lubos na maunawaan doon sa growth na nangyayari sa binhi. At katulad ito, mga kapatid, napakaraming bagay sa ating mundo, sa ating paligid, na hindi pa rin po natin lubos na naunawaan. Sa kabila na nabanggit ko na maraming experts o mga nagpapakadalubhasa sa iba't ibang field, o iba't ibang aspeto ng ating mundo. At dito po sinimula ni Jesus, malinaw po na sinimula ni Jesus
yung talinghaga sa pananalita na sa ganito may tutulad ang paghahari ng Diyos. O sa tanong na nadinig po natin sa gospel, to what shall we compare the kingdom of God? Or what parable can we use for it? And here, Jesus seems to be saying that if the farmer does not know the ways of that little seed, that humble seed, how can any of us fully know the ways of God? If natural growth is mysterious, how much more mysterious must be the growth of God's kingdom? Nais pong sabihin ni Jesus sa atin na ang kaharian ng Diyos ay maaring lumago din po sa atin sa mga paraan na hindi natin lubos na naunawaan, beyond our imagination, beyond our rational thinking, na kung paano ang binhi na itinanim ng magsasaka sa lupa lumalago patungo sa pag-aani sa paraang hindi niya naunawaan o maintindihan. So my dear brothers and sisters, there is a reassuring, hopeful message here for all of us who may be tempted to discouragement by the slow progress that the ways of God appear to be making in the world. The spreading of God's kingdom, the spreading of God's reign is ultimately God's work. It is ultimately God's work, and that work is always underway. That work is always subtle, even when we do not see it, even when we do not understand it. Na kung paano ang magsasaka ay may papel, may role na ginagampanan sa pagdating ng panahon ng anihan. Tayo rin po, mga kapatid, ay meron ding role na dapat gampanan sa misyon ng Diyos, na ipamalita ang kanyang kaharian, na sana tayo rin ay maging tagahasik, hindi po ng kadiliman, hindi po ng kasamaan, maging tagahasik ng kabutihan, ng liwanag ng Diyos sa iba. Now, sa ikalawang parable, sa second parable na nadinig po natin, dito po, the core message, pinapaalala po sa atin na ang Diyos ay maaring kumilos sa mga sitwasyon o sa mga lugar na tila walang kasiguraduhan. Maaring kumilos sa mga insignificant or unpromised para sa atin. At ito ay pinaliwanag sa paggamit po niya ng maliit na buto ng mustasa. Ang pinakamaliit sa lahat ng buto sa lupa. At ano ba yung values? Ano yung nais na ituro nito sa atin? Ito po yun. Insignificant beginnings can lead to a wonderful result. Yun po yung core idea or core message din po ng mustard seed. Insignificant beginnings can lead to a wonderful result. Yung tila maliit na bagay lang, yung tila tingin mo walang kwenta, yung sa tingin mo ay parang easy lang yan, ay maaari palang magdulot ng significant changes na maaari magdulot ng maganda at malaking bunga. And Jesus says that the kingdom of God is like that. It often finds expression initially in what is small and seemingly insignificant. Siguro minsan nakikita natin ang ating sarili na
ang liit ng ating pananampalataya sa Diyos? O di kaya naman nakikita mo ang sarili na para namang wala akong may ko-contribute, para kasing ang pakiramdam mo katulad ng mustasa, parang maliit lang naman yung role ko, para namang hindi ganon ka-significant, feeling ko insignificant ako. Pero mga kapatid, no, tinitiyak, sinisigurado sa atin ng Diyos na kahit maliit ang iyong pananampalataya, diyan sa maliit na pananampalataya, kumikilos pa rin ang Diyos. Amen? Diba? So, ibig sabihin, may pag-asa pa tayo. Ibig sabihin, ito yung pag-asa na ibinibigay sa atin kahit nagsimula tayo sa maliit na pananampalataya, pwede pa pala itong lumago. Pwede pa itong umusbong. Pwede pa itong magbunga. Basta naroon yung paunti-unting pagsusumikap para magbago. Yung araw-araw at paunti-unting pagbabago ay nagiging malaking pagbabago. Alam niyo ngayon po, meron po binabasang libro kay James, ano nga pangalan ng author? James Clear. Ang title po lang po kay Atomic Habits. Baka nabasa niyo na po yun. Meron po kasi akong e-book ni James Clear. Ngayon yun ang aking readings. Bago matulog, dapat makapag 5 pages ako a day. Or 5 pages kada basa ko. No? So, doon sa part, nandun pa lang ako sa mga first part po, yung mga preliminary ng libro. So, sabi niya, yung idea, no, hindi ko po maalala yung exact, no? Yung idea, kapag ikaw ay nagdesisyon, halimbawa ng pagbabago, ngayong araw, 1%, meron kang babaguhin sa pagkatao mo, kahit 1% lang. 1% ang pagbabago, araw-arawin mo yung pagbabago na yan, yung 1%, meron siyang computation. Pero I will not discuss it anymore kasi napaka-complicated po ng computation, no? Meron pa siyang mga graph. Okay. That 1%, being consistent, no? Pagiging matyaga, pagiging patient, at meron kang focus, that 1% in 1 year, yung change, yung total na change na mababago sa pagkatao mo, 37%. So that's more than 1/3. Napaka-significant na figure na yon. That's more than 1/3 na pagbabago na nagawa mo for 1 year. Diba? So, i-work out mo na lang yung konti, yung tama ba? Yung 37, that is 53. Yung 53 na lang or 63 na lang yung aayusin mo. Diba? So yun yung kagandahan nung araw-araw at paunti-unting pagbabago, nagiging malaking pagbabago. Sometimes, my dear brothers and sisters, we have to learn to be content with the small seeds that we can sow, trusting that they can bear fruit in ways that will surprise us. And the kingdom of God is something very humble and modest in its origins. We need to learn to appreciate little things and small gestures. We may not feel called to be heroes or martyrs every day, but we are called to put a little dignity into each corner of our little world. There are little seeds of the kingdom that all of us can sow. Lahat po tayo may taglay na binhi, yung maliit na binhi ng kaharian ng Diyos, bawat isa sa atin na pwede po nating itanim. Na kapag tinanim natin, maaring tumubo, lumago, mamunga. At ano yung mga halimbawa?
a friendly gesture towards someone in trouble, a welcoming smile for someone who is alone, a sign of closeness for someone who is in despair, a little ray of joy for a heart full of distress. And here, God's reign, God's kingdom comes in power through the seemingly insignificant, through that seemingly little actions of each of one of us. Amen.